Hi guys, for today's video, may gagawin na naman tayo ng window machine na hot and cold at saka naka-install na yung cold at napaka-easy lang po ilagay yung pump sa cold at sa hot na naman natin ilagay kasi yung hot medyo mahirap yon at tuturuan ko kayo kung paano yun i-install at dapat tapusin nyo ang video para malaman nyo kung bakit mahina yung agos ng water pump sa inyong motor kapag gumaya kayo sa aking setup. Ituturo ko sa inyo lahat-lahat pati kung paano gumawa ng breather ng indoor. I-demo ko lang kasi wala pa po akong time para gumawa ng indoor type kasi po wala po kasing order na indoor type kaya po hindi ako makagawa ng indoor type. So i-demo ko lang kung paano ito lagyan ng breather, yung hot and cold, para malaman nyo naman at may idea kayo kapag kayo ang gumawa ng indoor type. So simulan na natin. Ito pong window machine na ito po ay outdoor type po ito. So yung cold ay naka-install na po at hot na lang po yung kulang. So kung nakikita nyo po yung puti na hose dyan, dyan po natin ilalagay ang ating water pump. So ayan, nakabukas na po at dapat ihawi nyo po palagi sa kanan po kapag mga ganitong dispenser. Pakanan po ang hawi para hindi po mapuwersar yung mga tubo sa ating compressor. So ayan po, tinanggal ko na po yung yung hose na puti. Napaka-importante na tanggalin kasi dyan natin ilalagay yung ating water pump ng ating hot. So sundan nyo lang po ang ating ginagawa para malaman nyo at may matutunan kayo sa ating mga gawa. So tinanggal ko na ang hose. Ayan, yan po ang intake. Gagamitin natin yan para magiging connector ng ating water pump sa intake. Tapos itong hose po na itong matigas, dapat po wag nyo po yang itatapon at gagawin natin yang pangpatigas para kung maglalagay tayo ng teflon, hindi lulubog sa hose na malambot. Ganyan po ang pagka-set up niyan. Pinasok ko lang yung white na tubo sa malambot na part ng intake ng kanyang water dispenser hose. So pagkatapos lalagariin natin yung sakto lang at saka ipapasok rin natin yung intake ng ating water pump. So yung itim na hose po ay sinkable po yan ng mga malalaking wire. So 38mm po na sinkable po yan. Hindi na po ako gumamit ng 3/4 na hose, yung pang garden na hose, kasi po may sinkable naman ako at mas madali po kasing install yung sinkable kasi kapag ininitan po yung sinkable, magkukompress po ng kusa yung hose at saka matibay po ang sinkable po kapag yan ang ginamit mo sa mga ganitong setup. Kasi kapag umiinit po yung ating pump, mas nagkukompress po siya at hindi po magkaka-leaking. Kaya po mas maganda itong sinkable. Kaya nilagyan ko na ng teflon at hindi po lulubog sa malambot na hose kasi meron po tayong nilagay na white, na yung white kanina na matigas, nilagay po natin dyan sa malambot na hose. So ayan, iniinit ko po. Dapat iniinit po yung sinkable para mag-compress at hindi gagawa ng leaking. So dinadalian natin. Pagkatapos yan, nakita nyo naman napaka sikip na po at hindi po yan magli-leak. Pero lalagyan pa rin natin ng cable tie at pangpatibay po para mas matibay po ang ating ginagawa. Kahit bumabribrate yan, hindi yan kakalas or hindi yan magli-leak. Kinuha ko na rin yung nasa intake ng heater, yung hose na intake ng heater, kasi yan din ang gagawin nating parang connector para makapasok sa ating heater yung tubig patungo galing sa water pump. So ganyan lang po ang pagkalagay. Pinasok ko yung level hose
At pagkatapos kong ipasok ang level hose, lalagyan ko ng teflon yan mamaya at lalagyan din natin ng sinkabol para hindi po siya maglilik. So ganyan po ang forma niyan. Ganyan po yung puti na malambot na hose, ilalagay natin doon sa intake ng heater. So ayan, lagyan ko na ng teflon at ipapasok ko ulit para ma-secure at hindi maglilik. Hindi tayo magka-problema kapag mag-testing na tayo. At lalagyan rin natin iyan ng sinkabol para masigurado ang ating gawa. So pwede nyo pong gayahin ito. Kahit po gayahin nyo ito, wala pong problema kasi napaka-secure po ang ganitong mga paggawa. Ito po yung intake at ito po ang output. At tinanggal ko muna yung level hose para malagyan natin ng sinkabol at ihininta natin para mas matibay. Yan po ang sinasabi ko na lalagyan natin ng sinkabol. So ayan po, ininit na. At kapag nag-compress na po siya, lalagyan na rin natin ng cable tie bago ipapasok sa heater. Ayan, ipapasok na natin. At pagkatapos lagyan natin ng cable tie para matibay. Ayan po, nakapasok na at nilagyan ko na ng cable tie. So tapos na tayo sa output at sa intake naman tayo mag-install. So ayan, sinecure ko na, nilagyan ko na rin ng cable tie ang bawat sulok. Ayan, nakapasok na. Nilagyan ko na ng cable tie yung intake at pati yung pump nilagyan ko ng cable tie kasi kapag nagbabrate siya, hindi siya umaalog-alog. Kaya nilagyan din natin ng cable tie. So, ganyan lang po ang paggawa. Nakadepende na po sa inyo kung paano nyo ilagay at paano ang inyong mga diskarte. Kung susundin nyo po ang aking diskarte, okay lang din po. Kung may mga diskarte naman po kayo na gusto nyo gawin, subukan nyo po na gawin nyo po ang inyong mga diskarte para may idea kayo. So tapos na tayo sa water pump. Isusunod po natin itong breather ng kanyang hot po. So i-demo ko muna, papakita ko muna sa inyo yung hindi pa po ginagalaw ang breather at ang agos po ng water pump na galing sa ilalim. So nilagyan ko muna ng tubig para matesting. At dapat makita nyo ito kasi ito po ang explanation kaya mahina po yung agos ng tubig po patungo sa ating faucet. So yan po ang ating water pump. Ang water pump po patungo po sa heater at ang heater po, ang tubig po galing sa cold, ipupush po ng water pump patungo sa heater paitaas. Ang galing po sa tank na cold po, hindi po yan mainit. Tapat po nakalagay po dito yung water pump para hindi po masira agad yung ating water pump. Dapat po ganito ang pagka-set up. So ayun, itinap ko na yung water pump, ang kanyang mga wire itinap ko na. At may tutorial po ako sa pagwa-wiring nito. Hanapin nyo lang po sa aking channel kasi may mga tutorial po ako kung paano mag-wiring. At ang ituturo po natin ngayon ay yung paano maglagay ng faucet at mga breather. So ayan po, naka-install na at huhulugan ko po at makikita nyo po dyan na aagos po dyan ang tubig at mahina po ang agos po dito sa ating faucet sa hot. So huhulugan ko po. Agas dia. Oh, agas. Agas dia. Agas. So, ayun, umagos po ang kanyang breather. So, ibig sabihin po, kaya po mahina po ang
agos ng tubig doon sa faucet dahil po dyan sa breather. Kaya ang gagawin po natin kapag ganitong mga sit-up outdoor ay tatanggalin natin yung white na hose at saka po itutupi natin. Sundan nyo lang po yung video na ito kasi ipapakita ko lahat. Yan po, yung hose na white, tatanggalin rin natin yan. Ayan, tinanggal ko na. Pagkatapos itutupi natin at lalagyan natin ng cable tie na dapat po higpitan po natin para hindi po maglilik. At napakainit po ng output po niyan kasi heater po yan galing. Ayan po, nakatupi na. At ang isusunod po natin na gawin, titestingan natin kung malakas na ba ang agos ng faucet. Ayan, napakalakas po ng pressure ng tubig. So okay po ang ating pagkagawa. So ang isusunod naman po natin gawin, pagkatapos nating i-yupi po, ititesting rin natin yung cold kung gumagana ba. Gumagana lang po, wag po muna nating i-calibrate kasi ginagawa po natin yung mga pump po. At mamaya na po, pang last na po yung calibrate sa tubig. So ayan, yung hose po dyan, yan po, dapat po wag nyong hayaan na walang hose nga nakalagay. So gagawin po natin yung drainage. Lalagyan po natin ng hose yan at gagawin natin drainage. Ayan, nilagyan ko na ng hose. Pwede po level hose po ang ilagay nyo. Ako wala po kasi akong available na level hose kaya ganyan po na hose na ang nilagay ko. Hose po yan ng hangin po. Hangin po sa air compressor. At okay rin po kasi drainage lang po yan. At wala pong problema. So, ang isusunod po natin, i-demo ko po sa inyo kung paano maglagay ng breather sa indoor type. So, ito pong setup na ito ay outdoor type po ito. Hot and cold. So, tapos na po natin na-install yung water pump sa ating hot. At saka okay naman. So, magdi-demo muna tayo kung paano maglagay ng breather kasi marami po kasing nagre-request at marami po kasing nagtatanong kung paano maglagay ng breather. So, i-demo ko lang po sa inyo kung paano maglagay at para magka-idea din kayo. At kayo na po ang gumawa. So, mag-imagine po tayo na ito po ay indoor type na dispenser. So, gagawin natin indoor type po. So, kita nyo po yung nasa loob ng bago po ang faucet. May white po na hose. Yan. Sa faucet po yan na connector. Diyan po lumalabas yung init at yung sa kabila naman ay sa cold. Yan pong white connector na malambot po. Yan po. Ang gagawin lang po natin dyan, ikakat po natin. Tatanggalin po natin yan at ikakat. So, i-demo ko po sa inyo ha. Para mas malaman nyo. So, ito po ay, for example lang po, ito po ay connector. Tinanggal ko na po sa dispenser. So, pagkatapos, ikinat ko po ito. Ayan, nakakat na. Ang sa kanan po ay patungo sa intake ng water tank na cold at yung sa kabila naman ay yung output. So sa indoor type po ito na sit up, ganyan po. Ang intake po yung malaki na tubo sa water pump at sa faucet naman po ay yung maliit yung output po. So ganyan po ang pagkalagay. Ganyan po. Yan, ganyan ang pagkalagay. Nilagyan ko na ng mas mataas na hose para mas maintindihan nyo. So, nilagyan ko na ang intake at ang water pump po natin, dapat po nating ilagay dyan sa may corner ng water dispenser. Kasi indoor po kasi yung gagawin natin. At ito po ay imaginary lang po at para may idea po kayo. So, ganyan po ang setup at yung
hose po na nilagay natin dapat po naka-cross doon sa ating tank. Ganyan po, ganyan. Dapat naka-cross. At yung maliit na hose po, imagine niyo na doon po siya sa receiver ng tank. So, ng tangke. At yung mataas naman ay dapat mag-cross doon sa tangke. Para kung nilalagyan natin ng breather, ay doon po bumabalik yung tubig sa ating tangke. At huwag nyo pong kalimutan lagyan ng maliit na butas kasi yan po ang breather natin dyan. Sa ilalim po ng hose at nakaposisyon patungo sa tangke ng ating water dispenser. So ganun lang po kadali ang paglagay ng water pump at saka breather sa ating indoor type na bindo tubig machine. So isusunod po natin yung hot. May kaibahan po sila kapag maglalagay po kayo ng breather. So diyan makikita nyo po na kaparehas sa cold yung connector patungo sa faucet ng hot. So napakadali lang po. Bunutin po ninyo yung connector ng hot, yung puti na hose. Pagkatapos po dugtungan nyo ng level hose at i-cross over nyo doon sa tangke katulad po ng cold na sit up kanina. So pagkatapos nyong i-cross over, lagyan nyo ng butas. Ang posisyon po nasa tangke katulad din rin po ng cold kanina ang paglagay ng breather. Ang kaibahan lang po yung water pump. Yung water pump po ay nasa ilalim inilagay, hindi po yan inilalagay sa malapit sa faucet. Dapat po sa ilalim po ilalagay yung pump. So nakita nyo naman kung paano i-install yung hot pump. May idea na kayo kung paano yung gawin. So hindi pa tapos ang ating gawa at may dadagdag pa ako para mas maintindihan nyo kung paano ilalagay yung takip. Hindi po malalagay yung takip kapag hindi nyo nilagyan ng sisidlan ng hose. Dapat may groove yan, dapat may lagaring bakal nyo po, dapat may hulma po para mapasok po yung mga hose sa takip ng ating water dispenser. So napaka-importante po na lagyan nyo ng hulma para matakip po yan ng maayos yung takip ng ating water dispenser. So ganun lang po ang paggawa. At kung umabot kayo sa video na ito, sa last part, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe para ganahan po ako gumawa ng mga ganitong mga content. At ituturo ko po sa inyo lahat po na nalalaman ko sa paggawa ng ating bindo tubig machine. At mag-like din po kayo para malaman ko po na gusto nyo po ang ating video na ginagawa. Click nyo po ang notification bell para ma-update po kayo sa panibagong video na ating gagawin. So maraming salamat po. God bless us all po. Thank you po.